Mga kababayan, ito po muli si Father Jerome nagbabalik. Pangalawang pagkakataon na po ito sa buwan po ng Abril. At ako po ang rector ng National Shrine of Mary Queen of Peace. Mas kilala po yan sa pangalang EDSA Shrine. Simbahan po yan, hindi museum. Ito po yung simbahan na makikita po ninyo sa kanto ng Ortigas at saka EDSA Avenue. So uulitin ko, simbahan po yan. Kaya pwede po kayong magsimba doon. Ngayon po, Palm Sunday, napakarami pong tao. Sigurado po, hindi lamang yung EDSA Shrine ng maraming tao, kundi lahat po ng simbahan. Dadagsain po yan ng tao. Anong special dito? Palagay ko, sa mas karamihan, ang special dito, yung pagpapabasbas ng palaspas. Meron nga na naririnig ko Kaya nila pinababasbasan yung palaspas kasi magdudulot daw ito ng swerte. Sa bahay nila nilalagay para daw lahat sila doon ay kapitan ng swerte. Pero wag naman pong ganun. Binabasbasan po yung palaspas dahil ito nga po ay ginugunita natin yung pagpasok ni Jesus sa siyudad ng Jerusalem. At nakita po natin sa pagpasok ni Jesus, nagbubunyi yung mga tao. Kumbaga winawagayway yung tinatawag na palm fronds. Palm fronds. So ito ay binabasbasan natin ngayon para nga ay maipakita din natin yung pag-welcome natin kay Jesus. So palagay ko, more than these palm branches being a source of luck or swerte, ito ay hudyat ng pagpapapasok natin kay Jesus sa ating tahanan at sa ating puso. So please remember that hindi pang paswerte, hindi para magkapera, hindi para kapitan ng malas, o mawala yung malas pala, kundi hudyat, pagpapahayag that Christ is also welcome in our homes, especially in our hearts. Yun nga lang, Palm Sunday ang tawag natin dyan, pero yung gospel, Passion Sunday, passion narrative. Ano bang ibig sabihin ng passion narrative? Ito po yung pagpapakasakit ni Jesus. At dito po, kumbaga, ipinapahayag kung ano ba talaga ang nangyari kay Jesus. Yung pong paglilitis sa kanya, siyempre, yung pag-aresto muna, paglilitis, pagpapasan niya ng krus, pagpapako sa krus, hanggang kamatayan. Marami pong mga elemento sa kwentong ito. Pero ang isa pong namumukod-tangi dito, yung paglilitis kay Jesus, it's a sham. It was actually a hoax. Ang tawag natin dito para moro-moro. Dahil bago pa man litisin si Jesus, alam na ng mga taong lumiliti sa kanya na siya talaga ay parurusahan ng kamatayan. Nakakalungkot, di ba? Parang hindi mo pa nga alam kung guilty. Pero sinabi mo na kagad na guilty. Hindi mo pa nga napapakinggan yung bawat panig Guilty na kagad. So yung moro-moro, alam niyo, ibig sabihin yan ay parang plastikan lang, gawa-gawa lang. Marami pong nangyayaring ganyan. Plastikan, gawa-gawa lang, trump-up charges. And we are actually in the midst of experiencing once again the so-called experience of Christ. Bakit? Kasi muling nabuhay ulit yung issue ng extrajudicial killings, yung mga biktima na hindi naman dinala sa husgado para mapakinggan mo yung kanilang side, basta sinintensyahan na lang ng kamatayan. Nakakalungkot, pero dapat may hustisya. Dito po sa kaso ni Jesus, nasaan yung hustisya? Ang hustisya po, palagay ko, nakamtan nung sa huling bahagi ng Ebanghelyo ni San Lucas. Sinabi po doon, truly this man is innocent. Patay na pero at least may naniwala. Truly this man is innocent. Sino yung naniwala? Centurion. Yung isa sa mga sundalo na maaring umaresto pa kay Jesus. Pero naniwala siya na hindi pala guilty si Jesus. Palagay ko, yung ganung paniniwala, dapat makita din natin yan sa lipunan. Na tayo ay nagbibigay ng pagkakataon, tayo ay nakikinig, tayo ay hindi nanguhusga, bagkus, tayo ay tumitingin sa kapwa na may dignidad, may karapatang mabuhay, at hindi po natin dapat na tinatanggal ang karapatan na yan. So today, as we reflect on the passion of Jesus, we remember those who suffered. We remember those made victims of injustices.
na sana dumating din ang araw, makuha nilang hustisya at sasabihin ng lipunan, wala nga talaga silang kasalanan. Victims of injustice, we pray for them, and we hope that one day, God may give justice. Amen.